Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo, pare. Kung nakinig ka lamang sana sa akin. Di ba nga nangangailangan ka? Di ba? Bakit hindi mo patulan yung si Becca? Oo, di ba nga? Bali-balita sa atin. Patay na patay sa iyong babaeng yan. Type na type ka niyan, pare. Isipin mo, lahat ng financial problem mo masusulba kapag inibig mo babaeng yan. Magkaka-tuition ka pa buwan-buwan. Jackpot ka sa kanya, pare. Mayaman ang kanyang pamilya. Maraming negosyo ang kanyang mga magulang. Wala kang dapat ipag-alala. Konting biis lang. Kapag ayaw mo na, edi break. Hiwalayan mo. Bitawan mo. Yan ang sabi ni Simon, ang kaibigan ni Johnny. At dahil nga itong si Johnny ay sadyang nangangailangan ng pera, mukhang mapipilitan nga siyang gawin ang payo ng kaibigan. Sa ngayon kasi, itong si Johnny ay nagpapatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. At dahil kapos sa pera, baka mapatigil pa siya. Mahirap na magpabalik-balik, abay nakakahiya naman nga talaga. Itong si Johnny ay isang binatang mataas ang pangarap sa buhay. Gustong maiahon sa kahirapan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Panglima ito sa 8 magkakapatid. Siya lamang ang nag-aaral ngayon. Ang ibang mga kapatid niya, nagsipag-asawa na, nagsipagtana na. Yung iba, binitawan na ang pag-aaral, nagtrabaho na lamang. Yung iba naman, pagsababata pa. Nung mga nakakaraang buwan, kung saan-saan na nga siya nag-apply ng trabaho. Part-time job ika nga upang meron siyang pambaon sa araw-araw. Meron siyang pambayad ng tuition at kahit papaano, meron siyang sapat na pera na maibibigay sa kanyang mga magulang. Subalit hindi naman ito sapat. Kaya itong si Johnny mukhang mapipilitang harapin ang pagsubok na pumapasok ngayon sa kanyang isipan. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit nga ba hindi pa niya patulan si Becca? Anak ng mayaman, anak ng mga negosyante. Siguradong kapag naging magkasintahan sila, maaambunan siya kahit papaano. Kung tutuusin, hindi naman challenge dito kay Johnny ang paibigin si Becca dahil alam niyang may gusto ito sa kanya. Ang pagsubok ay kaya ba ng kanyang konsensya ang gamitin ang pag-ibig ng ibang tao sa kanya para sa kanyang pansariling benepisyo? Sino nga ba talaga itong si Becca? Si Becca ay isang dalaga, hindi katangkaran, may katabaan, maitim ang kanyang balat, hindi ganong kaganda ang kanyang kutis, bilugan ang kanyang mga mata, malaman ang kanyang katawan, may kabigatan. Ito ang tipo ng babaeng sabi ng kanyang mga kababata ay hindi raw ligawin, hindi gustuhin. Pero palagi mo siyang makikitang pinaliligiran ng iba't ibang mga tao. Bakit ka mo? Paano ba naman? Inaabuso ang kanyang kabaitan. Palibhasa'y anak ng mayaman, itong si Becca, ang mga gamit hindi pipitsugin. Magmula sa damit, sapatos at mga bag. Ang kanyang mga accessories halos lahat galing sa ibang bansa. Regalo sa kanya ng kanyang ama't ina. Medyo mahusay sa academics itong si Becca. Ang problema, pag-usapang pag-ibig na, hindi na gumagana ang kanyang talino. Napaka-immature niyang mag-isip. Palibhasa ay immature itong si Becca. Palagi siyang naaabuso ng kanyang mga kinikilalang kaibigan. Pinapautang niya, pinapahiram niya. Daang-daang piso ang kanyang ipinamamahagi sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na kapag merong kaarawan ng mga ito o kahit na anong selebrasyon. Palibhasa ay barya lamang ito sa kanya. Hindi siya ganun kamaterialistic. Ito ang gagamitin ni Johnny upang mapalapit siya sa loob ng babaeng si Becca. Alam niya na patay sa kanya ang babaeng si Becca.
Hindi naman talaga madali ang maging isang working student. Kaya itong si Johnny, natagtag sa kanyang trabahong pinapasukan dahil palagi na nga siyang late. Palibhas ay maraming ginagawang aktibidad sa loob ng kanyang paaralan. Ngayon, wala siyang trabaho. Ang kanyang mga magulang, pagod nang siya'y pag-aralin at tustusan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya, pinapatigil na nga siya. Kailangan niya nang gumawa ng sariling paraan upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hanggang isang araw, medyo malakas ang ulan nung araw na iyon. Pauwi na nga itong si Johnny sa kanyang tahanan mula sa paaralan. Nakita niya si Becca. Bigla niyang itinapon ang kanyang payong palayo at saka siya tumakbo. Ang sabi nga niya, ano ba yan? Naabutan pa ako ng ulan. Malas talaga oh. Uy, Becca? Uy, ikaw pala yan. Pauwi ka na ba? Ano? Johnny? Ano? Oo. Pauwi na ako. Tara, sumabay ka na sa akin. Mukhang basang-basa ka na ng ulan, oh. Halika na. Nasa parking lot yung kotse ko. Let's go. Siyempre, agad namang sumunod si Johnny dito kay Becca patungo ng parking lot. Ganong kabilis, ganong kadali, nakagawa ng paraan itong si Johnny na mapalapit dito kay Becca. Nais niyang palabasin na tadhana ang gumawa ng paraan upang sila'y magtagpo. Maaaring kakaiba ang itsura ni Becca kumpara sa karamihan ng kadalagahan sa bayang iyon. Pero kapansin-pansin din talaga ang kanyang mga kilos at galaw. Alam mong edukada. Hindi basta-basta. Alam niyo ba, kung tutuusin, kahit pa sabihing mayaman ang pamilya ni Becca, kaawa-awa pa rin ito dahil kahit anong gawin niya, palagi pa rin siyang tutuksohin ng mga tao nang dahil lamang sa kanyang itsura. At mukhang sa pagkakataong ito, hindi lamang kanyang itsura ang paglalaroan, pati maging puso niya. At dahil nga sa pagtulong ni Becca kay Johnny, nagkaroon siya ng mas maraming dahilan upang kausapin ito, kapulungin ito, at samahan ito. Mas makuha pa ang kanyang loob at tiwala. Palagi na nga niya itong tinatawagan, chinachat, mine-message tuwing umaga at bago matulog. May mga call sign pa nga silang dalawa. Sa panahon ngayon, napakabilis na nga ng pangyayari. Aba, kung iisipin mo, kung mababasa mo lamang ang kanilang mga chat, iisipin mong magkasintahan na sila kahit na kung tutuusin ay magkaibigan pa lamang sila noon. Hanggang sa nagpatuloy na nga ang mga araw. Bawat linggo, palagi silang nakikita, lumalabas, nanonood ng sine, nagde-date ika nga. Siyempre, itong si Becca ang laging gumagastos. At dahil ginagawa nga nila ito sa pampublikong lugar, itong si Johnny pinagtatawanan ng kanyang mga kaibigan. Mukha siyang kapos na talaga para kumapit sa patalim ika nga. Hanggang sumapit na nga yung panahong itong si Becca, palagi na nga siyang binibigyan ng pera tuwing sila'y makihiwalay bago sila umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Para makabawi, itong si Johnny palagi namang binobola-bola ang isipan ni Becca. Abay hindi mo nga mahahalata na pera talaga ang kanyang habol dito at hindi ang puso niya. Para kay Becca, kung tunay man na pera lamang ang habol sa kanya ng lalaking ito, wala siyang pakialam dahil una sa lahat, hindi mahalaga sa kanya ang pera. Umaasa nga ito na baka naman dumating yung panahong habang sila'y magkasama, mahulog sa kanya ang loob ng binatang ito. Wala siyang pakialam kung ginagamit lamang siya ni Johnny. Ang mahalaga, nakakasama niya at araw-araw nakakausap ang lalaking kanyang iniibig. Ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso.
Siyempre, itong si Johnny, iniipon ang lahat ng perang ibinibigay ni Becca sa kanya at iyon mismo ang kanyang ipinambabayad ng tuition fee at pambaon sa araw-araw. Nung birthday niya, itong si Becca nagbigay sa kanya ng bagong sapatos, bagong damit at pera. Sa makatuwid, nakapagpatuloy itong si Johnny ng kanyang buhay sa kolehiyo, bagay na ipinagtataka naman ng kanyang mga magulang. Isang gabi, Toy, halika nga rito sa aking tabi. May itatanong ako sa iyo. Sabihin mo nga sa akin, saan ka ba talaga kumukuha ng pera? Ano bang ginagawa mo? Napapansin ko, palagi kang may bagong damit, bagong gamit. Hindi ka na humihingi ng pambaon mo sa araw-araw. Lagi pang bayad ang mga tuition mo. Nakakabili ka pa ng mga bagong libro. Sabihin mo nga sa akin, pusher ka ba? Ha? Anong kalokohan ang ginagawa mong bata ka? Maawa ka naman sa amin ng iyong mga magulang. Maawa ka sa akin bilang iyong ama. Maawa ka sa iyong ina. Aba, baka makulong ka sa ginagawa mong iyan, wala akong pampiyansa sa iyo, anak. Maawa ka naman sa amin. Yan ang sabi ng ama ni Johnny. Ang sabi ni Johnny, pwede ba tay? Huwag niyo na nga po akong pakialaman. Sariling buhay ko to. Sariling diskarte ko po ito. Kung nais niyong magpakaama, panindigan niyo ang mga kapatid ko. Kung anong kailangan nila, yun ang ibigay niyo. Huwag niyo na akong pakialaman pa, please lang. Sarili ko tong problema. Ha? Kinabukasan, ito namang kanyang ina ang nagtanong sa kanya kung saan ba nga daw galing ang kanyang pera. Muli, hindi sinabi nitong si Johnny ang pinagmumulan ng kanyang kwarta. Pero palagi siyang kinukulit ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kapatid. Kaya naman, mainit talaga ang ulo ni Johnny nung panahon ngayon. Nahalata nga ito ni Becca. Uy, anong problema, John? May problema ba tayo? Gutom ka ba? Okay ka lang ba? Sabihin mo, kung may problema ka, baka makakatulong ako sa iyo. Come on, tell me. Wala to, Becca. Pagod lang ako. Huwag ka nang masyadong makulit, pwede ba? Ha? Sorry. Pasensya na, pati ko nababaligan ko na sama ng loob ko. Sorry talaga, Becca. Ano nga ba kasing problema? Sabihin mo na sa akin, Johnny, baka makakatulong ako. Sige na. Ganto kasi yun. Becca, alam mo naman, di ba? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na gusto kita. Gusto kong palagi kang makasama, makita, makausap, maamoy ka. Maramdaman ka sa paligid ko, sa aking tabi. Kung pwede lang sana pagising ko sa umaga, makayakap na kita. Pagising ko sa umaga, makita ko ang mga ngiti mo at mahalikan kita sa noo mo bago ka matulog sa gabi. Hindi ako OA. Becca, nais na kitang makasama ng mas matagal, ng mas madalas. Kung pwede nga lang sana kahit umupa muna tayo ng isang apartment eh. Pero ang problema, wala kasi akong sapat na budget. Gusto kong humingi ng tulong sa mga magulang ko pero wala. Ang sabi nila sa akin, bahala daw ako sa buhay ko. Kaya yun ang problema ko, Becca. Sabihin mo nga sa akin, kaya mo ba akong tulungan? Humanap tayo ng lugar na maaaring tayo lamang dalawa. Yan ang daing ni Johnny. Ang sabi naman ni Becca, John, hindi naman ganun kadali yun pero kaya kitang tulungan. Ang problema nga lang, kakailanganin kong umuwi sa bahay namin dahil baka magalit ang aking mga magulang. Alam mo naman, di ba? Strict ang parents ko. Masyado silang istrikto.
You don't have to worry, John. Gagawa ako ng paraan. Gagawa ko ng paraan para lagi na rin kitang makita at makasama dahil yan din yung pangarap ko. Alam mo naman, di ba? Noon pa, gustong-gusto na nga kita. Kahit na wala nga tayong label, okay lang sa akin. Basta ang mahalaga sa akin makapiling kita, Johnny. Aba, akalain nyo, ilang araw lamang ang lumipas, nakahanap agad ng apartment itong si Becca. Narentahan agad niya. Good for 5 months agad. Para sa kanilang dalawa ni Johnny. Sa loob ng ilang mga araw, ilang mga gabi, palagi silang magkasama sa loob ng bahay na iyon. Sa loob ng kwarto, sila ay magkatabing matulog. Partida, wala pang label yan, ha? Basta, ang mahalaga daw para kay Becca ay gusto siya ng lalaking minamahal niya. Hanggang isang gabi, naibigay niya ang kanyang buong pagkababae dito kay Johnny. Makalipas lamang ang isang buwan, napag-alaman nga niya na siya pala ngayon ay nagdadalang tao na. Ilang linggo lamang matapos ang kanilang graduation. Siyempre, kailangan niya nga itong panagutan. Ano ka ngayon, Johnny? Ano ang iyong gagawin? At dahil si Johnny takot sa mga kapatid ni Becca na pare-parehong mga abogado, napakasal nga silang dalawa. Kailangan niyang panindigan ang kanyang ginawa. Sa una, maayos naman ang kanilang pagsasama. Nag-iibigan, nagkikiligan kuno. Kaya nga lamang, habang tumatagal, nakikialam na nga ang ama ni Becca at sinabing dapat nang magtrabaho si Johnny, hindi yung puro asa. Paano mangyayari ito? Naisipan ng mga magulang ni Becca na alisin na ang budget na ibinibigay nga nila kay Becca. Ngayong kasal na nga ito sa lalaking kanyang sinasabing iniibig niya. Mula Lunes hanggang Biyernes, mula umaga hanggang hapon, sa gabi, ang kanyang iniuuwi sa kanyang asawang si Becca ay sama ng loob, pagod at sigaw. Yan ang kanyang pasalubong. Hindi naman sapat ang perang ibinibigay ng kanyang asawa, kaya naman palagi na nga silang nagtatalo. Hanggang isang hapon, lintik naman talagang buhay to. Nanakawan pa nga. Bitawan mo nga ako, Becca. Naalibadbaran ako sa iyo . Bitawan mo ako. Bingi ka ba? Ha? Nakakawalang gana ka . Ha? Pagod na nga yung tao, lalapitan mo pa. Sabihin mo nga sa akin, sinong tao ang matutuwa kapag sumalubong ka sa kanya? Pag gantong asawa mo, Diyos ko, magaling pang matulog na lamang. Pangit mo. Oh, tanggapin mo. Sabon yan. Maligo ka. Baho mo. Yan ang sigaw ni Johnny na medyo may inom pa nung panahong iyon. Sa kanyang asawang si Becca. Si Becca, napaluha na nga lamang. Pilit niyang inuunawa ang ugali ni Johnny. Dahil nga pagod lamang ito, baka naman stress lamang sa kanyang trabaho. Habang pinaghahanda niya nga ito ng hapunan, humihik-bihik-bi ito. Maya-maya pa, habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto, sa loob ng banyo, bigla siyang sumigaw dahil napakasakit daw ng kanyang tiyan. Pumutok na pala ang kanyang panubigan. Napakalakas ng kanyang pagsigaw, pero si Johnny ni hindi man lamang siya pinupuntahan. Sa sobrang lakas ng pagsigaw ni Becca, ang kanyang kapitbahay na nga ang tumulong sa kanya, ang nagdala sa kanya sa pinakamalapit na ospital. Kung nagkataon, mamamatay ito dahil sa dami ng dugong lumabas sa kanya. Maging ang bata sa kanyang sinapupunan. Aba, ang kapal ng mukha ni Johnny dahil hindi man lamang siya bumisita sa ospital. Bagay na inilihim naman ng kanyang asawa sa kanyang mga magulang at kapatid.
Makalipas ang halos 2-3 araw, umuwi ng bahay itong si Becca. Naabutan niya itong si Johnny. Tulog na kala mo'y baby. Napakadumi ng loob ng kanilang kwarto. Napakabaho. Napilitang humanap ng kasambahay itong si Becca. Sangkamo kumuha ng pera, edi sa kanyang sariling savings account. Yun ang kanyang ginamit upang gawa ng paraan at solusyon ang mga gastusin. Siyempre, tumulong sa kanya ang kanyang papa. Inabutan siya ng malaking halaga ng pera para daw iyon sa kanyang apo. Mahal gising na, tanghali na. Mahal, gumising ka na, Johnny, tanghali na. Hindi mo man lang ba sisilipin ang anak mo? Johnny, ama ka na. Lalaki ang anak mo. Alam mo, Johnny, hindi kita maintindihan. Lahat ng ginagawa mo, pinapalagpas ko. Pero sa pagkakataong ito, please naman unawain mo ko. Kailangan ko ang suporta mo ngayon, ang tulong mo. Yan ang sabi ni Becca sa kanyang asawa. Nagpapatawa ka ba, ha, Becca? Anong sinasabi mo? Ikaw ang babae, ikaw ang ina. Ano bang gusto mong gawin ko? Pasusuhin ko yung batang yan? Ano ka, sabog? Ni hindi ko nga alam kung sa akin ba ang batang iyan. Ang bulong pa ni Johnny. Dahil dyan, nagalit sa kanya itong si Becca. Muli, para sa bata, kinakaya nga ni Becca pakisamahan ang kanyang asawa. Kahit anong salita ang magmula sa kanyang bibig, pinapalagpas na lamang niya dahil ayaw niyang mawalan ng ama ang kanyang anak. Aba, martir pala itong si Becca. Paggawa ng estatwa yan, agad-agad. Aba, sadyang matindi dahil si Johnny, tamad na nga, makupad na, ng babae pa. Oo, ng babae pa itong si Johnny. Hindi na nga niya sinisipingan o tinatabihan man lamang matulog itong si Becca. Araw-araw, para bang nandidiri siya sa babaeng kanyang katabi. Sa babaeng kanyang kasama sa bahay. Nahalata nga ni Becca na para bang itong kanyang asawa, 3 times a week na nga lamang kung umuuwi sa kanilang tahanan. Minsan, tinatawagan niya ito pero out of coverage area. Mini-message niya, tinetext niya pero anong sagot sa kanya? Malulutong na mura. Kaya gumawa na nga ng paraan si Becca at dahil nga sa awa sa kanya ng mga kaopisina ni Johnny, may isang nagtapat sa kanya ng tunay na address nito ngayon. Pangalan ng kanyang bagong kinakasamang babae. Kaopisina nga daw nila iyon. Hanggang sa pinuntahan niya ito, bay malayo pa lamang, itong si Becca, tanaw na ang dalawa, si Johnny at ang kanyang kabit. Ang kanyang bagong babae. Maganda, matangkad, mahaba ang buhok, maputi at napaka-sexy. Mukhang tama nga ang bali-balita. Ang babae ni Johnny ay kanyang kaopisina. Ibinabahay na nga niya ito. Ang babaeng iyon, hiwalay din daw sa asawa. Imbis na magalit at magwala, itong si Becca parang sinisisi pa ang kanyang sarili. Ang sabi niya, ano bang laban ko sa kanya? Anong laban ko sa babaeng iyon? Sige lang, Johnny, magpakasaya ka. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataong magpapakatanga ako sa'yo. Kung sa bagay, maganda siya, maputi, sexy. Pwede mong ibandera. Pwede mong ipagyabang sa maraming mga tao, lalong-lalo na sa mga kaibigan mo. Samantalang ako, sino ba naman ako? Ano ba naman ako? Ako lang naman to, si Beccang mahal ka. Iiwan na kita. At sana maging maganda ang buhay mo.
Sana hindi mo pagsisihan ang mga ginawa mo sa akin. Nakakaawa naman yung anak natin. Sarili mong dugot laman. Ikinahiya mo. Pinabayaan mo. Yan ang bulong ni Becca habang lumuluha siya sa sobrang sama ng loob. Umuwi na nga itong si Becca sa mansyon nila kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang pamilya, niyakap siya ng napakahigpit habang kasama niya ang kanyang anak. Mukhang alam na nga nila ang tunay na nangyari. Maluwag na tinanggap si Becca ng kanyang pamilya sa loob ng tahanang iyon. Nangako si Becca na babawi siya sa kanyang mga magulang. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng isang saglit, bumalik sa dating buhay itong si Becca. Sunod sa luho, lahat ng mga nais niya nakuha niyang muli. Ipinagpatuloy ni Becca ang kanyang pag-aaral upang mas lumawak pa ang kanyang karunungan habang patuloy niyang inaalagaan at minamahal ang kanyang anak. Nais niyang makalimot sa nakaraan, kaya itong si Becca kasama ang kanyang pamilya at anak nagpunta sa iba't ibang bansa upang mag-travel naman, mag-enjoy kahit papaano. Katulong siya ng kanyang mga magulang upang ipagpatuloy na payabungin ang kanilang negosyo. Palibhasa ay mayaman, afford naman talaga ni Becca ang magpa-opera. Nagpa-opera nga siya ng kanyang muka. Binago niya ang kanyang itsura. Glow up kung glow up. Ipinangako nga niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ito hindi para sa kanyang dating asawa, hindi para kay Johnny, pero para sa kanyang sarili. Ilang buwan lamang ang lumipas, ibang-iba na ang itsura ni Becca. Maging ang kanyang kalooban, di hamak na mas matalino, mas matibay, at mas matyaga sa buhay ang Beccang ito. Lahat ng mga damit na sa online lamang niya nakikita noon, binibili na nga niya ngayon at isinusuot pa. Sa pagkakataong ito, ay elementary student na ang anak ni Becca. Mahusay sa pag-aaral, masipag. Binatilyong-binatilyo na at malapit ang loob sa kanyang ina. Suportado nga ng bata ang pagtanggap ng bagong pag-ibig nitong si Becca. Hanggang sa makilala nga ni Becca ang isang binatang iibig sa kanya ng tunay, di hamak na mas mayaman sa kanya. Baka nga mas mayaman pa sa kanyang ama. Negosyante rin kasi ang kanilang pamilya. Naging magkaibigan sila, palaging magkasama, hindi nagtagal, naging magkasintahan na nga ang dalawa. Lahat ng mga bagay tungkol sa kanya ay inamin niya sa kanyang bagong kasintahan. At alam niyo ba, napakabuting tao ng lalaking ito dahil tanggap niya si Becca. Ano man o maging sino man ito. Mahal na mahal si Becca ng kanyang bagong kasintahan. Ang pangako nga nito, handa niyang lagpasan kung ano man ang mga ginawa na maganda ni Johnny sa kanya. Nagsama ang dalawa, nagtungo ng ibang bansa kasama ang anak ni Becca. Mahal na mahal din ang bagong kasintahan ni Becca ang kanyang anak. Namuhay sila na para bang isang tunay na pamilya sa loob ng isang malaking tahanan sa Amerika. Pero dahil halos kapaskuhan noon, umuwi sila ng Pilipinas. Nagkataon pa na mayroong isang event na kailangang attendan nitong si Becca. Ito daw ay isang reunion. Nakilala si Becca ng kanyang mga dating classmates nung college at nung high school. Nagulat nga sila sa kanyang bagong anyo. Lahat daw ay nagbago sa kanya. Ang kulay ng kanyang mata, ang kulay ng kanyang kutis, ang kanyang buhok, ang kanyang tindig. Aba, nakakahiyang lumapit sa kanya. Pero ang kanilang ipinagtataka, nasaan si Johnny? Bakit daw iba na ang kanyang kasamang lalaki? Patawa-tawa na lamang itong si Becca na nagkwento ng kanyang nakaraan.
dito sa kanyang mga dating kakilala. Habang abala ang asawa nitong si Becca sa mga business trip sa iba't ibang parte ng Pilipinas, itong si Becca abala din sa kanyang negosyo habang inaalagaan ang kanyang anak. Nagulat na lamang itong si Becca dahil napag-alaman niya siya pala ay buntis. Almost 3 months na. Maligayang maligaya ang kanyang pamilya sa balitang ito, lalong-lalo na ang lalaking kanyang iniibig ngayon. Hanggang isang araw, isang tawag ang natanggap ni Becca. Galing ito sa kanyang kapwa negosyante. Kaklase nga niya ito nung college. Ang sabi niya, ang kanya raw dating asawang si Johnny ay nag-apply sa kanila bilang isang janitor. Ibang-iba na ang kanyang itsura. Ang tanda na nga niyang tingnan. Napakadumi pa. Nag-apply daw ito bilang isang janitor dahil blacklisted daw ito sa mga kumpanya sa Maynila. Dahil sa mga kapalpakan at kalokohang ginagawa para lamang sa pera. Nagkataon pa namang walang hiring nung araw na iyon. Kaya imbis na umuwing luhaan itong si Johnny, binigyan daw ito ng 2,000 piso ng kaibigan ni Becca. Bilang tulong na nga lamang. After 1 week, ito namang anak ni Becca ang may baong istorya. Ang sabi niya, meron daw isang lalaki ang pilit na kinukuha ang kanyang atensyon. Tawag daw ng tawag sa kanyang pangalan sa labas ng paaralan. Ipinipilit daw ng lalaking ito na siya ang tunay na ama ng ama ni Becca. Aba, ipinagtapat pa raw ang kanyang tunay na pangalan. Johnny Cruz daw. Johnny Cruz. Magmula nga noon, ang bali-balita, itong si Johnny nagpalaboy-laboy na nga lamang sa lansangan. Walang trabaho, walang pera, walang pamilyang maaaring uwian. Sinubukan pang hanapin ni Johnny ang address ng bahay ni Becca. Pero nagulat ito nang makita niya ang kanyang bagong anyo. Ibang-iba na sa dati. Nanliit siya. Hiyang-hiya sa kanyang mga nagawa noon. Baka sa mukha ng mag-ina na hindi na nga siya kailangan ng mga ito. Lumakad na nga lamang palayo itong si Johnny na para bang walang nangyari, ni hindi niya nga sinubukang kausapin itong si Becca. Ang mahalaga ngayon para kay Johnny ay nasa maayos na ngang kalagayan ng kanyang mag-ina. Masaya na ang mga ito kahit hindi siya kasama. Okay na yun. Alam ni Johnny, deserve ni Becca ang tunay na kaligayahan at tunay na pag-ibig. Lalong-lalo na ang kanyang anak. Masakit man, nagsisisi man, hindi na nga siya gumawa ng paraan upang makitang muli ang kanyang mag-ina. Isang bagay pa, huli na ang lahat dahil ang buong mag-anak na iyon lumipad ng muli patungo ng Amerika. Inilipat ang lahat ng negosyo doon sa bansang iyon. Hindi na nga raw sila babalik muli ng Pilipinas. Nagpatuloy ang mayabong at magandang buhay ni Becca, ng kanyang anak na si Noel at ng kanyang bagong asawang si Romel. Habang itong si Johnny, nagpalipat-lipat na nga lamang ng bahay, ipinagtatabuyan ng kanyang sariling mga kapatid. Nawa ay makahanap siya ng taong maaaring mag-alaga at magmahal sa kanya ng tunay. Anuman ang kanyang pagkatao, anuman ang kanyang itsura, dahil ang tunay na pag-ibig ay makikita mo kapag tumingin ka sa kanilang kalooban, hindi sa panlabas na anyo. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. O ito na, shout out time na! Hello, Mali Shane at Nelia Tejano, magandang araw po sa inyo. Alma Macabe, Mirna Galicia at Esteli Reyes. Hello. Lenlen Siman at Margarita Libon. Hello, Miss Emmy Guba,
Roel Mendiola, Maximo Andalan, Belen Araman, Lenlen Siman, Helen Carido, at Eileen Manga. Sa inyo din po, Miss Mirna Galicia, Rowena Enriquez, at Helen Ingram. Maraming salamat po sa lahat ng komentong inyo pong iniiwanan, mga question at katanungan. Kung meron kayong pabate, bigay nyo lang yan. Ako na pong bahala dyan. Maligayang araw po sa ating lahat at sana pa'y pagpalain kayo ng Panginoon sa bawat araw. Antabayanan po niyong muli ang parating pang mga storya ng Vonnie Malya TV. Maraming salamat at paalam.